Chodora. Bibilang ko ng 3. 1, 2, 3. Ire! Hindi ko na kaya. Isang ere na lang, Chodora. Isa na lang. 1, 2, 3. Ere! Binabati ko kayo, Chodora at Francisco. Ang inyong anak ay isang lalaki na malusog. Kay gandang bata, mahal. Bigkasin mo lang muli ang mga alpabeto sa wikang Tagalog, Pepe. A, ba, ka, da, te, ga, ha, i, la, ma, na, nga, o, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya. Mahusay, anak. Paano naman sa wikang Ingles? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mahusay, anak ko. Paano naman sa wikang Espanyol? A, B, C, J. Kamangha-mangha ka, aking anak. Ikaw ay tunay na mahusay. Ngayon, pumunta ka na sa iyong silid para makapagpahinga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace. Pepe, pumalinig ka rito at mayroon akong kwento na nais ibahagi sa iyo. Siguradong kapupulutan mo ito ng aral. Maupo ka na. Sisimulan ko na ang aking kwento. Nagtakbuhan ang mga bata sa bukid at may Pepe, nakikinig ka ba sa akin? Alam mo ba ang pabula ng Gamo-Gamo? Kung hindi, ibabahagi ko sa iyo ang kwento na ito. Ang kwento ng Gamo-Gamo ay naging inspirasyon ni Pepe hanggang sa siya ay tumanda. Sa kabila ng pagiging mausisa niya, mayroon pa rin siyang matatag na paniniwala at takot sa Diyos. At diyan nagtatapos ang pabula ng Gamo-Gamo. Ganun po pala naging takbo ng kwento yun ay. Oo, anak. Kaya huwag kang tutulad sa batang Gamo-Gamo na isinawalang bahala ang paalala ng kanyang ina at sinunod ang kanyang sariling nais. Pero inay, matapang akong bata. Bakit ko pipigilan ng sarili ko na makamit ang mga bagay na gusto ko? Katulad na lamang ng maliit na Gamo-Gamo. Siya ay namangha at naging mausisa lamang tungkol sa apoy upang humanap ng kasagutan. Ngunit, siya ay namatay. Ganoon din po ba mangyari sa akin, inay? Kapag ako ba ay naging mausisa, ay haantong din ba ito sa aking kamatayan? Matalino kang bata, anak. Pero, ang lahat ng bumabagabag at mga katanungan sa iyong isipan
ay kusa mong matutuklasan ang mga kasagutan sa tamang panahon. Si Pepe ay isang 4 na taong gulang na. At hinarap niya ang isa sa mga masasakit na kaganapan sa kanyang buhay. Ang pagkamatay ng kanyang pinakamalapit na kapatid na si Concepcion. Sa kabila ng pagkakakilala sa kanya na may matatag na paniniwala sa Diyos, tinanong niya pa rin ang Panginoon. Mahusay ka, Pepe. Napakarami mo nang nalalaman sa pagbasa, pagsulat, pati na rin sa pananampalataya at matematika. Mukhang wala na akong may dadagdag sa mga kaalaman mo. Ngayon nakita ko na ang talento mo sa sining, Pepe. Sa eskultura, sa pagpipinta, at lalo na sa pagsulat ng mga tula. Maraming salamat po sa mga positibong tugon, mga maestro. Ngunit ako ay nag-aalala sa aking kasalukuyang kaalaman sa Latin at Espanyol na lingwahe. Sa tingin ko, hindi ko pa ito naiintindihan at hindi pa ako pamilyar dito. Huwag ka mag-alala, Pepe. Ikaw ay bata pa at madami ka pang madadaanan bago ka matuto ng mga bagay-bagay. Kailangan mag-aral ni Pepe ang mahal. Patulad ng mga ibang bata dyan. Hindi nakakabuti sa kanyang manatili lang siya sa loob ng ating tahanan. Alam mong sakitin ng anak natin si Pepe, mahal. Huwag kang mag-alala, mahal. Alam ko namang magiging Inay! Ano? Anak! Tinatawag niyo ako. Oo, anak, at may nais akong sabihin sa'yo. Gusto ko lamang ay gabayan mo si Pepe sa paaralan ng Binyan dahil magsisimula na kayong pag-aaral doon. Ako po bala sa kanya ito. Ito ang kasulatan na ikaw ay pinahihing pulutan ng pumunta ng Binyan. Totoo ba? Maraming salamat, kapatid. Walang anuman, mag-ingat na tayo. Buenos días, everyone. Buenos dias, Senyor. Jose, do you know how to speak Spanish? Just a little, maestro. Or what about English? Just a little. Huh? You're just a child. Ayo, saya Chongdo. Ako? Chongdo? Ano ka naman? Bangus? Okay lang maging bangus, kaysa sa'yo, Chongdo. Ano ba talaga gusto mo? Gulo? Ha? Oo. Naranasan niyang maapi ng kanyang mga kaklase. Sa kabila ng mga balakid na iyon, nagagawa niya palaging maging isa sa matalino sa loob ng silid-aralan. Buenos dias, everyone. Buenos dias, Senyor. I want to congratulate everyone for your hard work and dedication to your studies. But let me congratulate the top student in this school year, Jose. Jose, you deserve it, and you showing us your excellence. Felicidades, Jose. Yes, Senyor. Now, you may all go. Adios, estudiantes. Adios, Senyor. Buenos dias. Buenos dias, naman. Bakit ka na pa rin sa Pepe? Pwede mo ba akong samahan? Ngayon kasi ang aking unang entrance exam. Walang problema, Pepe. Sasamahan kita sa inyo pagsusunod. Sa taong 1872,
hanggang ika-18 at 77. Si Rizal ay nag-enroll at nag-aral sa Ateneo de Manila sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Spanish. Buenos días, estudiantes. Buenos días, señor. So, how are you? Are you ready to take the exam? We're fine, señor. Okay, let's start then. Get one in class. Your time is up. Jose, can you collect the alternates paper? Come here. Matapos maipasa ang kwalifikasyon pagsusulit, hinanap ni Rizal ang admission sa paaralan. Good afternoon. Oh, good afternoon. How may I help you? This is the result of my entrance exam. But I'm so sorry, I cannot accept this anymore. You're late. And you look so pale, thin, and in height, like an 11 years old. Bakit ka malungkot? Wala kang mo. Hindi ka ba tinanggap sa admission? Opo eh. Nahuli po ako ng pagbasa ng papel at naging hadlang ang aking physical na kaanyuan. Huwag mag-alala, tutulungan kita. Ano naman po ang aking gagawin? Ulitan mo lang yung apelido mong Rizal. At bakit ko naman yung gagawin? Dahil pag ginamit mo yung totoo mong apelido na Mercado, hindi kayo mapapahama. Kapatid mo di ba si Pasiano, hindi ba? Tama ka po, Padre. Ang kapatid mo si Pasiano at ang aking pamangkin ay matalik na magkaibigan. Sino po ba yung pamangkin niyo? Siya isang pinuno sa organisasyon. Siya si Padre Burgos. Sundin mo lahat ng sinabi ko kasi hindi kayo matatanggap sa paral. Kinuha lahat ni Jose ang mga asignaturang nakapaloob sa programang Bachelor of Arts. Senyor, your painting is amazing. I'm interested in learning the process of painting. Could you assist me? Of course. First, you watch me paint, and then, after that, get your own materials and follow my instructions. Understood? Si, senyor. Habang siya ay nananatili sa Ateneo, inaral niya ang pagpipinta sa ilalim ng kanyang maestro na si Agustin Saez. Senyor, my painting is already done. Can I go now? Gracias. Francisco, sapat na ang kaalaman ng ating anak. Kung papupuntahin mo pa siya sa Manila ay tiyak akong madaragdagan ang kanyang kaalaman na maaaring maging sanhi pa ng kanyang pagkamatay sa kamay ng mga Kastila. Mahal, wala kang dapat pangamba. Malaki na si Pepe. At ano naman kayong gagawa? Siguraduhin mo. Herman, sino itong nariring Brasileño? Wala yun. Mga anak. Tay. Anak, matalino ka. At ayaw baliwalay ng iyong katalinuhan. Kaya nais kong mag-aral ka sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit itay, hindi ako sigurado sa kurso ngayon kung sakaling mag-aral ako roon. Sabi nga ng iyong mga guro dati na maaari ka pumili sa pagitan ng pagpapari at pagsasaka. Opo, ngunit nais kong kumuha ng literatura sa batas o medisina. Pepe, hindi ko kahit tapunin mo ang kurso sa batas sapagkat hindi mo naman ito kakailanganin. Dahil ang gobyerno pang politika natin dito sa ating bayan ay maigpit at pinamumunuan ng mga Kastila.
Kaya hindi ka nararapat sa kurso ngayon. Pepe, ang nais kong kurso na kunin mo ay patungkol sa filosofiya. Maniwala ka sa akin, Pepe. Ang ating ina ay matagal na nagdurusa sa kanyang sakit sa mga mata. Ngunit, ayaw niyo magpagamot o magpa-opera sa kadahilan ng ikaw mismo ang gusto niyong magamot sa kanya. Gaya nga na nung naisip ko sa iyong pag-aatubili. Gusto mo makatapos ako ng pag-aaral. Ngunit, hayaan mo, inay. Gagawin ko ang lahat upang ikaw ay mapagamot at makakita ka naman. Mga anak ko, kung ang lahat ng makikita ko ay kondisyon ng pang-aabuso at kawalan ng pag-asa, eh mas pipiliin ko na lamang mabulag habang buhay. Inay, ako ang iyong unang makikita kapag gumaling ka na. Ayaw mo ba yun? Mas lalo na akong gumugwapo ang iyong anak. Sa tingin ko'y marami ka na nagpaiyak sa mga bansang binisita mo. Maria, di ko sila pinaiyak. Sa halip ay pinasaya ko sila. Sanin nakikita mo ang lahat ng mga nakikita ko. Napakarami ko nung nalibot sa buong mundo, Inay. Ngunit, bata ka pa anak. Bakit gusto mo pumunta sa maraming lugar at makita ang mga ito ng sabay-sabay? Inay, huwag na po kayong gagalaw. El esqueleto actúa como un accesorio para los músculos. And it also protects vitals so that any agent can answer the questions. Jose. El cerebro, el corazón, los pulmones. Bueno, Fernando, por favor, quédate aquí. Sí, señor. Tú, por aquí. Sí, señor. Now, what can you say about their disparity heights? Ese indio tiene menos huesos que? Lo que significa, pues, somos superiores a filipinos. Bueno, aparte de eso, ¿qué más? Profesor, si la autora fuera la única razón por la que españoles son superiores, entonces, ¿por qué España ha perdido algunas de sus colonias ante los motivos crecen más bajos? ¡Puñeta! Get out of the class! Pepe, ito ang ating lingin na kasunduan. Pupunta sa Europa upang mag-aral ng medisina. At doon gagawin mo rin ang lahat ng makakaya mo upang makatulong malaya ang ating bayan. Ngunit, Pepe, dito ako mananatili upang pangalagaan ang ating mga magulang. Ako na rin makakasiwa sa ating bukid. Di ko muna iisipin ang pag-aasawa upang magampanan ko ang aking tungkulin sa ating mga magulang sa pagsasaka at sa'yo na rin, Pepe. pero, bakit kailangan na ako pa? Bakit hindi na lamang ikaw, kuya? Dahil malaki ang pakinabang mo sa Europa, Pepe. Di ka lang doon mag-aaral ng medisina, kundi ilalantad mo din dito ang baho ng pamamahala ng mga Espanyol. Marami ka pang makikilala ng mga Pilipino, Pepe. Pero huwag ka mag-alala. Magkakaroon ka pa rin naman ng kalayaan magsulat at humingi ng reforma at hustisya para sa ating bayan. Ngunit, kuya, hindi pa ako handa. Pepe, ang desisyong ito ay hindi lamang akin. Kinonsulta ko na rin ang iba ko pa mga kasamahan. Papadalahan ka namin ng buwan mong pagtusto sa Europa. Ngunit, kuya, hindi ako papayagan ng ating mga magulang. Alam mo ba yun? Pepe, di naman nila kailangan malaman agad. Malalaman na lang nila ito kapag nasa Europa ka na. Ngunit, kuya, paano nalaman kami ng mahal kong si Leonor? Pepe, huwag mo muna isipin ang iyong sarili kahit isang beses lang. Isipin mo muna ang makabubuti para sa marami. Matiwala ka, Pepe. Kuya! Hermano. Pepe, ito ang pasaporte at iyong ticket. Ikaw ay nasa first class. Salamat, Tio Antonio. Jose Mercado,
Ngunit akala ko hindi ko gagamitin ang pangalan ito. Gamitin mo muna yung pangalan na yan para sa mga opisyalis at hindi kadakpin at kulong. Huwag ka mag-alala, Pepe. Pagdating mo sa Europa ay maaari mo na ulit gamitin ang pangalan mo ng Serisa. Pepe, huwag mo kaming biguin. Labis na naghihirap ang ating bansa sa kamay ng mga Kastila. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kamusta po pala si Leonor? Nadala ko siya sa kanyang mga pinsan. Hindi niya alam ang patungkol dito sa pag-alis mo. Adios, Pepe. Adios. Adios, hermano. Mag-iingat ka. Mi amigo, namimiss ko na ang ating isang kaibigan. Napakatagal na nang huli natin siya nakita at nakasama. At alam mo kung pupunta siya dito ngayon? Ano? Talaga ba? Sa pagkakaalam ko, matagal na siyang naninirahan sa ibang bansa. Buti ka pa at may balita sa kanya. Oh, kaibigan! Maligayang pagbabalik! Bienvenido, mi amigo. Gracias. Napakagwapo na ng ating kaibigan, mi amigo. Oo nga eh. Gracias, mi amigos. Bueno, ¿qué tal estuvo viaje? Estuvo bien, mi amigo. Natamasa ko ng magagandang tanawin sa lugar na ito. Lalo na sa Naples sa Italy. At sa kakaibang ganda at pamumuhay ng mga tao. Oo nga, napakaganda nga dito. ¿Cuántos músculos voluntarios de la órbita hay en un? 5. 2. Ni siquiera cerca. Profesor, creo que es él. Muy buen, Rizal. Now, which of those muscles can it move the eyebrows? Profesor, bueno. Con todos los medios, rápidamente. Este músculo, el elevador del párpado superior, se inserta en el piel del párpado superior, pero en el globo ocular. Por lo tanto, se le elevan los párpados. Rectus, lateral rectus, inferior rectus, superior rectus, inferior oblique, superior oblique. Excelente, Rizal. Bravo. Finalmente, dormente contigo también. Parece que no puedo compartirte con la gente. Rizal, kamusta? Sa totoo lamang ay tapos ko na. Ngunit ang problema lamang dito ay kung paano ko ilalabas. Ano ba yung nais ko muna? May problema ka tungkol sa pera? Oo. May pera ako rito. Ngunit hindi ko alam kung sapat na ito. Talaga ba? Of course. Napakalaking halaga nito. Malaki ang matutulong nito sa akin. Salamat, Ginoo. Gracias. You're welcome, my friend. I should go now. Tayo ay nagkatipon-tipon dito ngayon upang ilunsad ang isang kilosang reforma. Upang sabihin ang ating karapatan sa pinakamapayapang paraan sa abot ng ating makakaya. Ngunit hindi ba ito magpapasiklab ng anumang tensyon mula sa atin at sa mga Kastila? Sa Pilipinas, isa sa batas na ginawa ko ay pag-isahin ng buong kapuluan upang maging isang katawan. Pag sinabi ba ito ay magbubunsod ito sa isang digmaan o tunggalian? Maaari mo bang paliwanag sa amin ang pinakarason ng reformang ito? Pagbibigay proteksyon sa anumang pangangailangan. Pagtatanggol sa anumang karahasan sa kawalan ng katarungan. Pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura, pag-aaral sa pagsasagawa ng reforma. Siguro naman ang lahat sa inyo ay sumasang-ayon sa reformang ito. At ngayon, ang La Liga Filipina ay may isa sa katuparan na. Kung ganun, mabuhay La Liga Pilipina! Mabuhay! 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 Buenos dias. Buenos dias. Naglunsad si Rizal ng isang grupo na magbubuklod sa lahat ng tao at
magpoprotesta laban sa atin. Ano? Takpin si Rizal! Sisi. Punyeta! Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda. Kinasuhan ng paghihimagsik, execution sa buwatan at wala kang karapatan magsuri sa mga testigo laban sa iyo. Kunos, Rizal! Ito ang unang pagkakataon na narinig ko sa iyo ang masamang salitang iyong binatawan. Andrade, parang napakagaling mong magmura. Anong nangyari ay hindi tama. Hindi patas. Hindi nila tayo binigyan ng pagkakataon. Tamang pagkakataon. At bakit parang galit na galit ka? Hindi naman ikaw ang mamamatay. Ako naman ang mamamatay, Andrade. Hindi ko ito matatanggap, Rizal. Magbibitiw na ako sa aking tungkulin sa gobyerno. At bakit? Babalik na lang ako sa Espanya. Nahihiya ako sa iyo. Nahihiya ako sa mga kababayan mo. Sa mga Pilipino. Nahihiya ako dahil hindi kita napagtanggol. Wala kang dapat ikahiya. Ayos lang naman ako. Ayos lang. Senyor, paumanhin, senyor. Ngunit, maaari ko hubang makausap si Gobernador Polavieja upang matulungan niya ang aking anak na si Jose. Ay, sandali lang, anak. Maawa ka, senyor. Nagmamakaawa ako sa iyo. Siya lang ang taong makakatulong upang mailigtas ang buhay ng aking anak. Por favor, madam. Por favor. Gobernador. Gobernador. Por favor, ayuda a mi hijo. Ten piedad, gobernador. Te lo suplico. Mahal kong kapatid, wala sa ikit-4 na taon na hindi na tayo nagkita at hindi sumulat sa isa't isa. Hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, ngunit dahil sa pagkakakilala natin sa isa't isa, ay hindi na natin kailangan ng mga salita para magkaintindihan. Ngayon na malapit na akong mamatay, inaalay ko ang huling linyang ito sa iyo, upang sabihin sa iyo kung gaano ko ikinalulungkot na iwan ka mag-isa sa mundong ito na pasanang-pasanin ng buong pamilya at ng ating mga magulang. Masama bang maging boses para sa mga takot magpahayag? Malibang ipagtanggol ang bayan mula sa mga pang-aabuso ng dayuhan? Kasalanan bang ipaglaban ang kalayaan? Kasalanan bang magpakabayani sa sariling bayan? Tama bang ilantad ang mga katawalaang nagaganap sa ating lipunan? Karga!